Don't be afraid and believe me. That's the way you heal from your pain. In Book of Mark, verse 25 to 36, chapter 5. Naay usa ka babae nga gitalingugan sulod sa 12 years. She touched the garment of Jesus. She thought kung ang paghikap sa sanina ni Jesus ang makaayo sa iyaha, buhaton niya. And yes, gibuhat niya sa walay pagduha-duha. With all her heart, she believed in that way Jesus can heal her pain. Og tinuod na ayo gid siya. That's how Jesus is so powerful. And Jesus said to her, ang imong pagsalig ang nakaayo sa imuha. Jesus is humble and that way he said to her, unsa pa hinungdan para dili mag-trust kay Jesus kung giingon niya sa babae nga naay sakit sulod sa 12 years niyang gidadala ug daghanang manambalay ang iyang giduulan pero wala siya naayo. What I have learned, na jud tay mga problema nga kita mismo wala nakabalo kung saan nato pagsulbad. Ug daghan natong mga ideya nga gamit aron masulbad pero maora gihapon wala tay nabuhat. Mga problema nga ang Ginoo ray nakabalo sa mga ideya kung saan ta niya pag-guide. Mga problema nga gusto na lang nimo i-surrender kay dili na nimo kaya. Ni wala man lang ta nakahuna-huna nga ang Ginoo naghulat sa atoa na makikistorya niya. He's waiting for us to believe in Him and trust the process that He will make it happen for you. Sa tanang mga problema nga naa karon sa atoa, He said, do not be afraid, just believe. Sa impossible na mahimong posible. It means dili ka mahadlo kung imong madatnan nga mga problema sa tibuok nimong kinabuhi is wala na kay pag-asa. Ingon pagani niya, just believe in me and trust to yourself. Kay nakabalo ang Ginoo na kaya nimo with Him and He will guide us. Just believe in the situation we have. Nothing is impossible with God. Trust the process. Kung unsa man na kabugat imong mga problema, isalig kay God. Siya na ang bahala sa imuha. There's a reason in every problems and situations.